Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Kumusta po kayo? Pag-usapan natin ito mga kababayan na ito pa lang si Attorney Roy Rondaen, yung attorney ni dating Congressman Saldico, ay nakita raw niya ang ebidensya. Kasi in-interview siya. So, ibig sabihin, kung nakita ng abogado na talagang si dating Congressman Saldico ay may ebidensya, at itong abogado nagsasabing, mayroon, nakita ko. So, kaya siguro parang kumbaga, hirap silang pauwiin itong si Saldi ko. Kasi baka nga, mayroon talagang hawak si Saldi ko laban sa mga to, sa administrasyon, kay Bongbong, kay Sandro, kay Martin, at kung sino-sino pa. Pero meron po akong video na in-interview kasi siya. At ngayon, puntahan muna natin itong si pag-resign nitong dating DPWH secretary na si Sir Rogelio Rogelio Singson. Yung kanyang pag-resign mga kababayan, ayun naman po ay sabi niya nitong si retired Justice Andres Reyes dahil nga po sa issue ng stress daw po siya dahil sa sobrang dami ng yung mabigat ang trabaho ng ICI. Pero mga kababayan, ang nababalita naman, 'di ba, nasasabi na ni Congressman Igay Erese na talagang noon pa man po ay frustrated na itong si DPWH Secretary Rogelio Singson, Babe Singson. Kasi nga po, matagal na raw po talaga silang, wala naman talagang itong ICI nito, matagal na po natin pinaghihinilaan na kumbaga ito ay pabango lamang ito. Kumbaga, lang yung front lamang para lang may masabi ang mga taong bayan na, nag-iimbestiga na. Di ba lagi na lang sinasabi, lalo na itong si girl, na, siya nga ang nagpasimula magpa-imbestiga, siya nga ang nagsambulat nitong mga anomalya sa flood control. Di ba? Pero mga kababayan, tingnan naman po ninyo, ang sinasabi na, daw po, yung independent daw po. Miski noon pa naman bago pa po magsimula, sinasabi na natin yan, sinisigaw na natin yan. Kinabi. Hindi nyo matatawag na independent yan. Pinagluloko nyo lang mga tao Kasi mga kababayan, sinong nag-create niyan? Si Bongbong. Sinong nanguha ng mga member niyan? Sila din. Sino mga nag-iimbestiga sa field? Sila rin. Sinong nagbigay ng abogado? Sila rin. Sila. Tapos yung sweldo pa nila, depende pa rin dito kay Bongbong. Or sa atin. Dahil hindi naman pera ni Bongbong yan. Pero siyempre, di ba? So, ang pinakadahilan para sa kanya, para kay Representative Igay Erese, kasi nag-uusap daw sila sa text, nagpapalitan sila ng text, anong sabi niya? Bakit naman daw isasakripisyo niya ang kanyang pamilya at ang kanilang privacy para lang kumbaga maglinis ng ng Malacanang. Ito daw si dating DPW Secretary Babe Singson. Kasi nga mga kababayan, sila daw naman kasi sila nang naghahanap ng mga nagnakaw. Pero humihingi pala itong mga kababayan noon pa. Kasi I think may narinig ako dyan noon pa, nasabi pa nga, kala ko nga papalitan pa ng pangalan yan Dahil humihingi po sila ng power. Ng more power. Power to contempt, power to subpoena. Di ba? Pinag-uusapan yun sa House, di ba? Gusto nilang magkaroon sila ng congressional mandate. Para daw po yun, kasi ngayon parang wala lang.
wala silang magawa pag hindi darating, pag hindi nila pag inimbitahan natin dumating, wala naman silang magagawa. Magsasampa pa yata ng kaso. 'Di ba? Wala nga silang power. Lahat ng ginagawa nila, binibigay lang sa kanila. Pati abogado, mga kababayan. Hindi rin itong ICI ang kumuha ng mga abogado, 'di ba? Yung nag-supply sa kanila ng abogado ay ito ding DOJ. So, ibig sabihin, lahat talaga hawak ng administrasyon. So, paano sila makakagalaw? Paano natin masasabing, di ba? Hindi ba itong si Sandro, pumunta na dyan sa ICI. Pero hindi din naman, parang nagkaroon din ng executive session, di ba? Sa mga kababayan, at saka, napakagulo po ng takbo ng ICI talaga. Kasi sabi nga ni Representative Igay Arisi, kung sino na lang, kumbaga, siya ba nagsabi noon, kung sino na lang dumating, yun na din. 'Di ba? Kung mapapansin nyo rin, mga kababayan, sino pong mga nasampahan na ng kaso, yung pong maliliit. Oo, meron silang mga sinabi na, inareklamo na raw, itong sila Bong Revilla, itong sila Chis Escudero, Senator Mark Villar. Pero siyempre magagather pa rin sila ng more info, pero ipinablik na nila. 'Di ba? You have to remember, mga kababayan, itong mga to, karamihan sa ginagamit nila ay yung sinasabi nitong si dating Yusek Roberto Bernardo. Na mismong siyang nagsasabi, karamihan dyan, ay hindi naman siya ang may personal knowledge. Remember po yung sinasabi niya kay Chis Escudero? Hindi naman daw po niya nakita yung pagbigay kay Chis Escudero nung kanyang SOP na sinasabi. Ibinigay daw niya dito kay Olivar yata yun. Ay, kay Maynard Ngo yata. Diba? So, tapos dito kay Senator, sino ba to? Villanueva, ganun din. Kasi ayaw ni Senator Villanueva ng flood control, sila na lang nila Alcantara ang gumawa. Kasi may hinihingi multi-level whatever building ang hinihingi niya. I-convert nila sa flood control. Something to that effect. So ang gulo-gulo po, ang gulo-gulo. Ngayon, kahit walang knowledge pala, sabi-sabi lang, tinatanggap nila. So kailangan, 'di ba, malalimang investigasyon bago mo ibalandra sa madla na itong mga to, may mga anomalya, may mga kinurap. Kahit naman po dito kay Jinggoy, wala rin namang nagsasabing directly na ibinigay. Sabi lang, 'di ba? Fair ba 'yan? So ganito, mga kababayan. Wala nga, kung ito, sabi nga nila, kaya daw po nag-resign din, ang sabi nila dahil sa stress daw, sa trabaho, ay, di ba, hindi na nag-aano sa health nitong si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. So pero, sabi nga nitong si Dilema, hindi na kaya ng ICI. Kaya yung ipasa na raw para magkaroon sila ng mandato para ito pa, mga kababayan. Gusto talaga nila magkaroon talaga sila ng congressional mandate kasi daw para magkaroon ng more power, para talagang kumbaga makalikot ba? Na para hindi sila mangingimi, mag-imbestiga. At isa pa, para daw, gusto raw nilang magkaroon ng immunity. Kasi daw, baka balikan sila, gantihan sila ng kanilang mga kinakasuhan. Parang ganun yung talagang hinihingi nila. Matagal na yan, September pa daw yan. Basta, kasi narinig ko na yan noon eh. Naakala ko nga, nasabi ko ba ito, naakala ko nga papalitan na yung pangalan ng ICI. Kasi nga gusto nila ng more power. Gusto nila ng power to contempt,
power na magsubpoena sila at also gusto nila ng immunity from suit para yung mga sinasampahan nila ng kaso ay hindi sila balikan at gantihan. Pero ito naman pong sa isip ko, kung talaga naman po, dapat sana itong mga nag-iimbestiga, itong nasa ICI, kung tunay naman po talaga yung inyong ikinakaso sa mga taong kinakasuhan ninyo, hindi kayo po dapat natatakot. Kasi kung tunay naman po yung kasong isinampa ninyo, banggain nyo na rin ng kaso yon. Banggain nyo ng inyong mga tunay na investigasyon, ng mga tunay na inyong mga nakuhang ebidensya. Bakit kayo matatakot? Kaya nyo kinasuhan. Ayan, mas solid evidence. Pag kayo binalikan, di banggain nyo ng solid evidence ninyo. Bakit kayo matatakot? Kasi daw, mga milyonaryo, bilyonaryo, yung sila. Di ba? So, may takot. Walang power. Kumbaga, wala daw talagang magawa. Ngayon, umalis si Magalong, di natin alam kung umalis nga talaga kasi kasama pa rin, di ba? Nung pumunta sa Davao, kasama pa rin. Ito mga kababayan, ang mga sinampahan nila. So, ibig ko pong sabihin talagang, kumbaga, baka lang naman, ayaw nila talagang ipasa itong congressional mandate para mabigyan sila ng more power, mabigyan sila ng mandato, because pag nabigyan sila ng power itong ICI, palagay na natin, hindi na nila masyadong mahawakan. Di ba? Kung saan-saan na sila. Baka lang naman. Kasi sa ngayon, talagang parang lahat na lang kung ano siguro ang imando. Kasi tingnan mo, dati, kakasuhan itong si Martin at saka si Saldi. Bakit ngayon parang si Saldi na lang? Bakit ngayon parang walang issues at magkakalkal pa ng ebidensya? Nasaan na yung sinasabi ni Marcos noon na kakasuhan na itong pinsan niya? Di ba, may bribery pa, di ba? Bakit ba? Di ba naglabas yung abogado nitong si Martin? So, nasaan na? At saka mga kababayan, tingnan mong ginagawa nila. Yung kanilang pag-iimbestiga, palaktaw-laktaw. Parang hinihila-hila nga, pinahahaba-haba nga lang. Yung mga maliliit, ang dami na nilang mga, nung last time, either few weeks ago, yung 8 yung sinampahan nila, pero yung nga maliliit, mga sapsap, mga dilis. Nasaan po yung mga congressmen na, di ba sinasabi nga, nitong si Lacson, na ang original sin ay sa Congress. Hindi ba maraming mga senador po, mga kababayan? Pero ilang senador na pumunta dyan sa ICI. Di ba? Executive session ang naganap. Kasama si Sandro din. So mga kababayan, ibig sabihin, namimili talaga sila. Kung talagang transparent sila, kung talagang seryoso sila, wag silang urong-sulong. Kasi po yung pagla-livestream nila, tandaan ninyo nung una, wala daw livestream. Diba? Tapos, ilang linggo later, kasi maraming sumisigaw na i-livestream yan, transparent, kailangan maging transparent kayo. Eto na. Magpapa-livestream na daw. Pagkatapos, biglang binawi na naman. Why? Kasi hindi pa raw nakalatag yung kanilang mga guidelines. Nag-ilang linggo, isang buwan, walang investigasyon. Biglang ito na, magla-livestream na nga talaga. Bigla na namang sinabing, pwede pa lang, kailangan pala, papayagan sila kapag humingi sila ng executive session. So, ganon-ganon. Wala pong solid footing. Talagang parang nagpapahaba lang ng panahon. Di ba? At saka, kung tunay yung pag-iimbestigan, by the way, since nawala na dyan, nag-resign na, kasi ito pong pag-resign na yata nitong ni Babe Singson, effective December 15 at pwede pa mag-extend ng 31. Ano ito? Baka pag nabigyan ninyo ng power, baka hindi na mag-resign. Parang ganon.
At kung sakali man mag-resign talaga siya, ay, yun na si Lacson, no? Tigapagtanggol ni Bongbong Marcos, siya na lang ipalit ninyo. Kasi every time na lang eh. Di ba? Every time na malalapit kay Bongbong, bigla siyang papasok, di ba? Ganon din si Soto. Yung dalawa na lang. Yung dalawa na lang ipalit ninyo. Total naman, sila naman talagang palaging nakikita parang tigapagtanggol eh. Imbes po na mag-senador sila, imbes na itong maging chairperson ng Blue Ribbon, ang nangyayari, parang tigapagtanggol talaga ng administrasyon. Ay hindi ba'y senador kayo? Di ba? Saka isa pa, bakit ikaw, Lacson, kailangan magpapatawag ng Blue Ribbon hearing uli? Wala na talaga? Tapos na yan? So, ito mga kababayan, ang dami po, ang gulo-gulo po ng kanilang pag-iimbestiga. Talagang parang panut-panut talaga. Parang kung saan-saan lang, kung ano-saan lang bumagsak. Kung sino-sino lang. Diba? Bakit hindi nila pinapatawag? Hindi ba sabi, tinanggap na nila yung sinampaang salaysay nitong si Sergeant Cutesa, Master Sergeant Cutesa, para gamitin against dito kay Martin Romualdez yata at dito kay Saldico. Ba't hindi nila pinapatawag o hinahanap itong sila John Paul Estrada at si Mark Tiksay? Ba't hindi nila pinapahanap yung 90 pa raw na kasamahan nila Sergeant Cutesa? Kung saan-saan sila nagpupunta, ang gulo-gulo nila. Di ba? Oh. Nako. Ito po mga kababayan, nakita natin. So, sa akin po, ito muna bago natin puntahan yung video po na ni Atty. Roy Rondaen. Tingnan nyo to. Nababalita to, ha? Ito po. Nabunyag sa isang investigasyon ang bilyon-bilyon na allocables na napupunta sa mga distrito ni Ilocos Norte 1st District. Sigurado po ito, alam nyo na, nakita nyo na. Kaya lang, di ba? Ano yan? Representative Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang allocables ay bahagi ng Department of Public Works and Highways o DPWH budget na dapat sanang nakabase sa Planning at Infrastructure Master Plan para sa distritong nasasakupan ng isang kongresista. Ngunit ayon sa naturang investigasyon, ito raw ay discretionary, politically driven at nagiging bagong anyo ng pork barrel. Mula 2023 hanggang 2025, halos 1.2 trilyon ang naipamahaging allocables. Pinakamalaki rito ang napunta kay Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na umabot sa 15.8 billion pesos. Ayan. Kasunod naman si Leyte 1st District Representative. Tanggi mo. Galing-galing mong magtanggi. Sandro Tanggi ka ng tanggi sa sinasabi sa'yo ni dating Congressman Saldico. Di ba? Martin Romualdez na may 14.4 billion pesos. Ito ang pinakamataas sa buong Kongreso. Mas kapansin-pansin rin na mas malaki pang nakuhang pondo ng Ilocos Norte 1st District na may 320,000 na populasyon. 320,000 population. Pero ang laki. Ano ba yan? Para sa mga distritong may milyon-milyong residente. Ang allocables ngayon ay tinuturing na automatic DPWH pork barrel dahil nakapaloob ito sa National Expenditure Program o President's Budget kahit idineklara na ng Korte Suprema na unconstitutional ang pork barrel noong 2013 pa. Sa sistemang ito, executive ang nakatakda o nagtatakda ng kabuuang halaga habang mga kongresista pa rin ang nagdedesisyon kung saan ito ilalagay. Ginagamit umano dito ang tinatawag na BBM parametric formula na ayon sa ibang ulat ay tanging si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral lamang ang nakakaintindi at siya ring lumikha. Ito rin daw umano ang naging basihan ng DPWH budget mula pa 2023. Kahulugan daw nito ay baselined, balanced and managed. Nakapareho rin ang initials ng Pangulo.
Dahil sa kakulangan ng transparency, lumalakas ang hinalang ginagamit ang allocables hindi para sa tunay na pangangailangan ng distrito, Correct. kundi bilang pampulitikang pondo sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Diba? So, I think PCIJ ang nag-ano na ito yata. Philippine Center for Investigative Journalism yata ang I'm not positive. But anyway, ito po mga kababayan. So, ayan. Biro mo, laki-laki ng allocation ninyo, sa allocable ninyo, laki-laki. Wala pa palang, wala pa yatang kahit kalahating milyon yung tao, yung population ninyo dyan, oy. Diba? So, ito pa. Ito po yung ito po yung mga ibang senador na nirereklamo na nila. Pero yung iba po, talaga, tingnan nyo. Oh. Kasunod ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman, nasampahan ng kaso ang ilang dating at kasalukuyang senador. Naglabas naman ng matitinding pahayag ang ilan sa kanila. Si Troy Gomez sa report. Matapos ang ilang buwang pagdinig at pagsusuri, inirekomenda ng ICI na kasuhan ng direct o indirect bribery, corruption of public officials, plunder at iba pang administrative offenses ang ilang personalidad, kabilang ang dating senador na si Ramon Bong Revilla Jr. Kasama rin sa rekomendasyon ang mas malalim pang case build-up at investigasyon laban sa kasalukuyang mga senador na sina Chis Escudero, Mark Villar at mga dating senador Nancy Binay at Grace Poe. Kaugnay nito ay agad namang naglabas ng pahayag si Senator Mark Villar na iginiit na wala umanong basihan ang mga aligasyon laban sa kanya. Binigyang diin din niya na handa siyang harapin ang investigasyon at tiwalang mababasura ito sa patas na proseso. Mas matindi naman ang pahayag ng kampo ni dating Senador Bong Revilla na kinestyon kung bakit sila nirerekomendahang kasuhan kahit hindi umano sila nabigyan ng kopya ng reklamo o pagkakataon para magpaliwanag. Giit pa nila ang mga nagbibintang ay sila ring nasa likod ng sindikato na Kuha nyo? Yung mga nagbibintang ay sila rin yung mga, kumbaga, nagnanakaw. 'Di ba? Sino bang nagbintang sa mga yan? Hindi ba itong si Roberto, sino ba 'yon? Bernardo? 'Di ba? Parang kasi sa palagay ko, lahat na lang ng sinabi nitong si Roberto Bernardo parang gospel truth, yun ang kanilang sinusunod. 'Di ba? Kahit na yung iba niyan, sinasabi niya na hindi ko po nakitang iniabot kay Senator Chis Escudero, binigay ko po kay Maynard Ngo, something to that. Si Alcantara naman, kahit sinabi pa paulit-ulit na wala pong alam si Senator Villanueva, pero sinampahan pa rin. 'Di ba? Kahit sinasabing mga wala silang personal knowledge at yun ay abot-abot lang, 'di ba? 'Di ba? Kinumpirma yan ni Soto at saka nitong si Senator Bato. Wala kayong personal knowledge, iniabot lang, sabi-sabi lang, 'di ba? Pero meron nga other people na other corrupt na inabutan nito personally ni Roberto Bernardo, 'di ba? Na dating Yusek. So parang yung salita nito, parang gospel truth talaga. Yun na lang sundan nila. Pero kahit sinasabi na hindi nila nakitang iniabot, abay, kinakasuhan pa rin. So kaya nga po itong ginagawa nila Pero yung pong mga tao, yung talagang proponent nasaan? Yun talaga mga proponent. Yung mga kasamahan ni Martin Romualdez. Bakit? 'Di ba? Si Dong Gonzales yata napasama na, hindi ko alam. I'm not sure, na alunigan ko lang. Pero mga kababayan, nasaan si Jojo Cadiz? Na nabanggit pa rin nitong si dating Congressman Saldi, itong si Jojo Cadiz. Kung hindi ako nagkakamali sa narinig ko at nabasa ko na ito pala pa long time kilala ni Bongbong Marcos.
At kung kung tama pa itong gossip na to, na stop daw ito ni Marcos noong senador pa siya, si Marcos. Ito nabanggit din ni dating Congressman Saldico na kung baga, ang pinagkakatiwalaan ng husto ay itong si Jojo Cadiz. Saan? Ano pong narinig natin sa kanya? May naririnig pa po kayo sa kanya? Ang sabi daw po ay nag-leave. Pinayagan daw mag-leave. Pero hindi imbestigahan. Oh my God. Sinabi ko na po sa inyo Parang kumbaga, namimili talaga sila pero umiiwas sila doon sa talagang pinaka-mastermind. Uulitin natin. Hindi ito kayang gawin ng sino man na nandun si Bongbong, nandito si Martin Romualdez, nandito si Jis Escudero, ang gagawa lang ng mga katarantaduhang ito ay itong chairman ng appropriation. Hindi po magagawa yan na may Bongbong Marcos, may Speaker of the House, may Senate President, tapos si Saldico lang dito, may DBM pa. Ang daming mga nakapaligid yan. Kaya mga kababayan, hindi si Saldico, uulitin ko na naman, hindi kayang gawin ito ni Saldico at hindi natin siya pinagtatanggol. Kailangan lang talagang lumabas yung tunay na mga hinayupak na kinukuha nila ang pera ng bayan. 'Di ba? Dahil ito, ayan, sabi nila ni dating Senator Rebilla ay talagang aanuhin nila. Talagang baka kung bigyan sila mapagkakataon, sana, 'di ba? Nagmamaniobra ng bilyong-bilyong pondo. Dagdag pa nila, hindi naging patas ang proseso dahil wala pa nilang preliminary investigation. Ayan. Yun na nga bang sinasabi ko. Well, hindi pa nga sila nakakasigurado. Wala pang preliminary investigation. Ipinablik na nila yan. Tingnan mo po mang ginagawa nila. Ang hilig-hilig ng administrasyon na to na kumbaga ibalandra ang mga pagmumukha ng mga tao dyan kahit wala pa silang kasiguraduhan. Diba? Doon yung kay Grace po at doon kay Nancy Binay na sabi nila na kailangan pa nila case build up. Pero nilabas niya na Tingnan niyo yung mga yan. Sa ngayon, nasa ombudsman na ang bola at kung susundin ang rekomendasyon ng ICI, posibleng humantong ito sa isa sa pinakamalaking serye ng kasong may... Pinakamalaki ng serye ng kaso. Ibig sabihin ng haba-haba nila ng lalakbayin nila. Kasi ang laki nito di ba? Laman sa korupsyon sa nakalipas na mga taon. Tiniyak naman ng mga sangkot na handa silang magpaliwanag at patunayan ang kanilang panig. Pangako ng kampo ni Revilla, kapag nagkaroon ng formal na pagkakataon, dudurugin nila ang umano'y malicious accusations. Sa ngayon, rekomendasyon pa lamang ang inilabas ng ICI. Rekomendasyon pa lang. Pero nagmumukha na silang may kasalanan kasi nga po, araw-araw na po, kailan pa binabanggit ang ano na yan? Ang dating senator Bong Revilla, Jis Escudero, Villanueva, Jinggoy. Pero yung mga proponents, yung mga congressman na nandyan na ipinagtuturo na itinuro na ni Saldico, itinuro na ni Master Sergeant Gutesa, itinuro na rin, although may conduit nitong sila Diskaya. Bakit yung mga itinuro na yun, bakit silang wala dyan? Di ba? Bakit? Yung iba na, sabi ko nga, mayroon ng 4 o 5 ng congressman na nagpunta sa mga 6 na kung ilan pa, pero karamihan, halos lahat ay nasa closed door yung kanilang pag-iimbestiga or pag-i-interview. Ini-interview lang siguro nila Di ba? Hindi natin alam. Habang hinihintay ng publiko ang desisyon ng ombudsman kung magpapatuloy sa formal na kaso at magsisimula ang proseso ng paglilitis. Diyos. Ito na, punta na tayo dito sa
interview po kay Attorney Roy Rondaen na talagang nakita daw niya. Dito mga kababayan, ang sinasabi kasi sinasabi ni attorney na nakita niya text. Sino po bang mahilig at sinong nakikita nating laging nagti-text o naririnig? Ito po, pakinggan natin. So, meron ebidensya. Kaya nga sabi ko mga kababayan, hindi po babangga itong si Saldico nang wala siyang hawak. Baka ngayon, yun pa. Natandaan ninyo, yung sinabi nitong si Bongbong Marcos, si Bongbong, yung sinabi niya na inattempt siyang i-blackmail. Ito nga po mga kababayan, hindi mo lang ba naisip ito, Bongbong, na para ikaw ay i-blackmail ng isang tao, meaning you have mayroon siyang hawak na ayaw mong malaman ng iba para ka ma-blackmail. Hindi po biro yun. Diba? So, ibig mo pong sabihin, inaamin mo na meron talaga si Salding hawak laban sa'yo. Kasi hindi ka naman mabablackmail eh. Pag wala naman talaga siyang ipapamblackmail sa'yo. Ang isa pa po, ang problema mo, ikaw na ngang presidente, palibot ka ng mga pulis, palibot ka ng mga security, palibot ka ng lahat, ni hindi mo man lang kinuha kung sino man yung abogado na yon. Ni hindi mo sinabi kung kailan nangyari, anong oras nangyari, sa paanong paraan. Basta ka lang nagbumulalat, no, inutim kami, o hindi ako nakikipag usap sa criminal. Is that, something to that effect? Oh. So, yun po. Tapos sasabihin mo, kailangan di ba? Ewan ko sa inyo. Ito po mga kababayan. So, kung papakinggan mo po si Attorney Rondaen, meron talagang ebidensya si Saldico. Ito po. From former Speaker Martin Romualdez to President Marcos Jr., Zaldico now moves to the whole family. He mentions now Congressman Sandro Marcos. He implicates the First Lady, the First Lady's brother in a rice and onion cartel. I mean, does this help Zaldico at all? It seems to be already a testimony just against the whole family. It's a testimony of the truth. So, let the chick It's the testimony of the truth. fall where they All right. Now, does he have proof? For example, right? Oh, He yeah. says, Oh yeah. he does. Because he says this may be painful to hear, but this is the truth. The first family itself is involved in these corrupt systems. From the president to the first lady, they are the ones who dictate, etc., etc. Meron ba siyang pruweba na halimbawa ang first lady involved doon sa cartel? Yes, nakita ko na. Text messages. Nakita ko yun. I remember. Okay. Nakita na niya. Ulitin natin ha. Na halimbawa ang first lady involved doon sa cartel. Yes, nakita ko na. Text messages. Nakita ko yun. I remember. Okay, itself is involved in these corrupt systems. From the president to the first lady, they are the ones who dictate, etc., etc. Meron ba siyang pruweba na halimbawa ang first lady involved doon sa cartel? Yes, nakita ko na. Yes. Text messages. Nakita ko yun. I remember. Okay, so clearly you have Zaldico who's preserved text messages, requests, ang mga utos, nasa kanya lahat ito, sir. The request utos, di ako sure, no? Again, Karen, I saw yung evidence ng na hindi complete pero labo-labo, let me say that. Okay. So I didn't memorize each and every one.
But yung general effect, yung overall effect sa akin, okay, this part is proven, this part is proven, this part is proven. Now, Zaldico also claims that in a span of, I'm presuming, 3 years from the time President Marcos was voted into office, he says he has allegedly given a total of 50 billion. Tama ba ito, sir? 50, yes, 50 plus. 52 to 56 gosh. billion pesos. Something like that. Right? Kasi ang sabi po niya, ang utos is mag-release, mag-deliver ng 2 billion pesos a month. Minsan hindi daw po nabubuo. Correct. Right? Ang sabi Correct. niya. So, I'm presuming kasi the land bank releases money, right? Coming from the hearings, the land bank will release cash, and then from the cash, it's given right away to the project contractor or proponent, the DPWH. Kasi buo mag-release eh. Tama, attorney, Okay. no? I don't know. I don't know. Okay. Hindi ko All alam right. yung procedure. How can Zaldico prove that it has reached over 50 billion, the alleged deliveries to the former speaker and the president's family? Oh, I can only surmise that it's simple arithmetic. He has records, so he just added item 1 to item 2 to item 3, etc. Oo. So, yun na po yun. Parang may records po siya. Yes. Oo.